makakabighaning tanawin, malamig na simoy ng hangin, at isang trail na tila ba hango sa isang pangarap. Kung naghahanap ka ng perpektong panimula sa iyong hiking journey dito sa Pilipinas, isa sa mga nangunguna sa listahan ang pangalang Mount Ulap. Matatagpuan sa Itogon, Benguet, halos 40 minutes na biyahe lang mula sa Baguio City. Ang 9.4 km eco-trail na ito ang tinuturing na starter pack para sa mga nagnanais maging mountaineer. Pero huwag magpalinlang sa salitang beginner dahil ang ganda rito, world class. Sa videong ito, ihimayin natin ang lahat ng dapat ninyong malaman sa pag-ahon sa tinaguriang Cloud Mountain. May barangay Hulita. Unahan na natin ang mahiwagang gamot. Oras natin, 10:20. At nandito tayo sa Sogo, sa Guadalupe. So dito tayo magpapasundo o magpapapick up. So bale ang oras natin is 11:05. And until now, wala pa rin sila rito. Grabe. Tagal! So malamang eto na yung panigurado. Sure yan. Utik. Ito na ba? Utik, sure na to? Alam ko kung sino. Surprise! Wala po dito. Kaya Rapi pala. Surprise! Alam ko kung sino yung susunod. So 3:42, andito tayo ngayon sa Liza's Restaurant dito sa Sison, Pangasinan. Grabe tao ah. Grabe, box office yung pila sa CR. Dahil isang eco-trail ang Mount Ulap, ibig sabihin mahigpit itong binabantayan para mapangalagaan ang kalikasan. Kailangan ninyong mag-register sa Ampukaw Barangay Hall. Bagamat tumatanggap sila ng walk-ins, mas mainam na mag-book online sa kanilang official social media pages, lalo na kung weekend. Maghanda ng registration fee na tinatayang nasa 100 to 150 pesos at mandatory guide fee na tinatayang aabot sa 600 pesos o higit pa para sa grupo ng hanggang 7 katao. Bawal po manigarilyo, tas may picture taking po. Kami po yung pipila. Tas pangatlo, yung sa summit. Yung pipila doon sa may... Opo, sa Gungalarak, tas sa summit. Mount Ulap po is may 9.1 km po. Yan po pong 9.1 kilometers. 2 peak at isang summit. First peak po is yung Ambanaw Bawi, ito po ay 3.6 km. Second peak po is yung Bungal, ito po ay 5.4 km. Tapos yung summit po is 6.5 km. So after ng summit po, mga 15 to 20 minutes, pagbaba po natin is may canteen po doon. So pagbaba po natin ng canteen, andun na po yung mga 7-Eleven. May mga bawal po sa Bungal po yung jump shot, one foot stand at maglaylay po ng baso. Yung mga basura po, pwede pong wag pong itapon sa gilid po. Isama po natin sa baba, ganun. Meron itong difficulty level na 2/9. Ito ay isang traverse trail. Magsisimula kayo sa Barangay Ampukaw at lalabas sa Barangay Santa Fe. Dapat agahan ninyo ang simula. Mas mainam na mag-umpisa ng alas 4 o alas 5 na madaling araw. Bukod sa maiiwasan ninyo ang tindi ng sikat ng araw, mas malaki ang tsansa ninyong makakita ng sikat na sea of clouds. Ayun, chocolate oh. Grabe hyper yun oh. Mamaya.
Ang unang bahagi ng hike ay tuloy-tuloy na ahon sa gitna ng makapal na Benguet Fine Forest. Medyo manipis ang hangin dito, pero napakasariwa at amoy na amoy mo ang bago ng mga puno. Pagkalipas ng halos isang oras, mararating nyo naman ang unang landmark, ang Ambanao Paway. Sabi, napakainit. So, 9:06, narating natin tong Mount Ulap Eco Trail Campsite 1. Sa taas na 1,788 meters Alright. above sea level. Dito, bubungad ang malawak na grasslands. Sa isang maaliwalas na araw, matatanaw ninyo mula rito ang dambuhalang bundok tulad ng Mount Pulag at Mount Ugo. Ang dahilan kung bakit ito beginner-friendly ay ang terrain nito. Ito ang tinatawag na rolling hills. Ibig sabihin, may mga ahon pero sinusundan agad ito ng mga patag na daan para makabawi ang inyong mga binti at siguradong makakasulubong nyo rin ang mga locals at ang mga bakang tahimik na nanginginain sa gilid ng trail. Pero tandaan, hanggang tingin lang ha, huwag silang istorbohin. Ambanao Paway. Yeah, Ambanao Paway. So, our time is 9:53 at ipapahinga tayo dito ngayon. Sorry guys. So, pagod na daw ba kayo? Pagod na. Pagod na yung tungkod ni Imaw. Bumigay. Asan na? Ay, Bumigay! putik nawasak yung ano mo. Mabis. Grabe yung grip mo. Tatasahan daw to pagbaba. Sabagay, pwede pa naman yan. Huwag mo lang maputol sa gitna. Dito, tinatasahan daw to. Kapangyarihan ng tubig. ng hangin, inihaw. Wala na. Oras natin, it's 9:17 in the morning. At ayun yung Gungal Rock. You know. Tapos, grabing init. Trick na trick yung araw dito. Buti na lang, may payong tayo. And, huwag niyong kakalimutan na magdadala kayo ng payong kapag dito kayo sa Mount Ulap mag-hike. Kasi wala masyadong puno. Tapos napakainit. Oh, grabe. Kaya dapat agahan nyo yung pag-hike dito, lalo pag weekends. Napakaraming tao. Pila balde talaga, parang sinihan. Pag nakita natin sa Gungal Rock, tignan nyo kung gaano karaming tao doon. Kaya mas maganda talaga umakyat dito ng weekdays. Ito rin yung spot na maganda mag-picture dyan, oh. Yan. Boy pa rin yung puno na to, tagalan nito, oh. Yeah, malapit na tayo sa second peak. Yan, nakita niyo yan. Yun, Gungal Rock yun, dun. Hindi yun, napakaraming tao. Nice view. Clear, oh. Dati pumunta kami rito, puro ulap eh, wala kang makitang view eh. Para maiwasan ang aberya, unahan na natin ang mahiwagang gamot. Woo! Sponsored by Efficacent Oil. Haha. Pag tumatanda na talaga. At makalipas ang 6 na kilometro, narito na tayo sa ikalawang peak. At ito ang moment na hinihintay ng lahat, ang Gungal Rock. Ang tanyag na rock formation na ito ang ultimate
photo off ng Mount Ulap. Nakalawit ito sa bangin, kaya naman pag nakatayo ka rito, abot tanaw mo ang buong Cordillera Mountain Range. Pero paalala lang para sa kaligtasan ninyo, lagi kayong makinig sa inyong mga guide. Kapag mahangin o masyadong makapal ang fog, madulas ang bato at huwag mainip. Madalas ay may mahabang pila rito, lalo na kung weekends. Pero sulit naman ang bawat segundong paghihintay. Subalit sa aking pagparito ay sandamakmak naman ang tao na umaakyat dito. Kung kaya ang aming grupo ay hindi na lang pinilit at maghintay sa aming turn dahil nasa number 82 pa ang aming grupo at nasa 27 pa lang ang nakakatapos noong kami ay dumating dito. Pero dahil pangatlong beses ko na nakakaahon dito ay okay lang kahit hindi ako makapagpa-picture dito. Ewan ko na lang sa aking mga kasama dahil maraming first timer sa aking grupo. Mula sa Gungal, huling hataw naman patungo sa Mount Ulap Summit. Sa taas na 1,846 meters above sea level, narito na kayo sa pinakamataas na bahagi ng trail. Hindi ito matulis na tuktok, kundi isang malawak at madamong talampas. Sakto para sa mabilis na merienda habang ini-enjoy ninyo ang ganda ng view. At kung wala naman kayong baon, pagkatapos ng summit ay may naghihintay naman na kainan sa baba nito. Yun nga lang, expect mo na mataas ang presyo dito dahil mahirap nga namang mag-ahon ng mga pagkain at ilang mga mabibili sa lugar na ito. Oh wow, nakatapos eh. Order kayo nga agad. Yes, sir. Sir, yes. Nice. Magkano? 1.8. 180? Kilometers. Pass is pass. Iyo ko na. Buti ka 180. Ganyan nga karami? Ano na yan? Water. 180. Lahat-lahat kasama tubig, 180. O ulam lang. 5 po. Kasama rice. Ang tubig sa 5. 75, 45, 60. 60. Grabe. Given na yun kasi mahirap talaga mag-akit ng product dito eh. At matapos makakain ng lahat, babala lang sa mga umakyat dito. Mukhang madali ang 9 kilometers. Pero ang descent o ang pagbaba patungong Barangay Santa Fe ay medyo matarik. Medyo masakit ito sa tuhod kaya mainam na magdala ng trekking pole. Madadaanan nyo rin ang ilang mga hanging bridges at maliliit na waterfalls bago tuluyang makalabas ng trail. At dito nga sa lugar na ito ay maaari din kayong makabili ng mga pagkain o kaya naman mag-wash up o maligo. Yun nga lang, ang presyo dito ng pagligo ay nasa 100 pesos pero meron din namang nasa 80 pesos. Depende kung saan kayo mapupunta. Pero sa akin napuntahan, 100 pesos ang presyo ng bawat ligo. Pero okay lang yan kesa naman mangamoy tayo sa ating van. 06 in the evening at katatapos lang natin maligo. So nagpe-prepare na tayo umalis. And konti na lang sila kapila. So ayun na nga mga lods, sa dulo ng bawat trail, hindi lang naman peak ang nararating natin, kundi ang mas matapang na bersyon ng ating sarili. Ang Mount Ulap ay paalala na kahit gaano pa man katarik ang ahon, laging may clearing na naghihintay sa itaas. Huwag nating hayaang mapuno ang ating buhay ng trabaho lang. Bigyan din natin ng puwang ang pakikipagsapalaran dahil sa huli, hindi natin maaalala ang mga oras na ginugol natin sa loob ng opisina, kundi ang mga sandaling naramdaman nating tunay tayong buhay sa ibabaw ng mga ulap. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang kwentong ito para sa Philippine Travel TV. Ako po si Rafi Rodriguez. Huwag lang basta mabuhay, maglakbay. So don't forget to subscribe, Rafi Rodriguez YouTube channel and Philippine Travel TV on Facebook, Tikiman Food channel on Facebook. So, thanks so much for watching. Bye!